Hello. Today's video, tara, samahan nyo ko. Ihatid ang aking asawa din uling araw niya sa Pilipinas. At syempre, ayan, balik na naman siya sa pagtatrabaho sa ibang bansa para makahanap ng magandang oportunidad sa buhay. Makahanap siya ng mas magandang trabaho, di ba? Iwas sa stress, yung talagang kala mo sapat na, di ba? Sana maging sapat naman ang magiging kanyang trabaho at maging masaya naman siya doon kung saan man siya makakapagtrabaho. Ayan, sa sobrang aga naming umalis ng bahay, talagang ang aga rin namin nakarating sa airport. Buti nila walang traffic kasi sobrang madaling araw na yan. So sabi namin para stress traffic, talagang kailangan natin umaga malis man lang. Mas maganda nang mag-antay ka sa airport ng mas matagal kaysa naman mag-antay ka sa traffic. Sobrang traffic sa Pilipinas, o diba? Kaya dapat talaga pag-aalis ka, madaling araw pa lang. Ayan, dahil sobrang aga namin, tambay muna kami sa labas, libang muna kami. Kasi ang oras pa rin yan, mga 6:30, 6 o'clock. Ayun, Papa, nasa pintuan. Ayan, sulitin natin ang araw na kasama siya kasi naman natagalan. Kung kailan ulit kami magkikita. Malay nyo, balang araw, makapunta rin. At doon kami magsama, doon kami magpupo, diba? Charot! Kaya naman today's video talaga makakita niyo yung aking magulang nanay tatay ko. Very supportive. O diba talaga laging sumasama, laging sumasabit sa mga lakad. O diba talaga gusto nilang ganyan sila yung sumusuporta sila sa mahal nila sa buhay. Kasi naman nasanay na sila na anak nila, di ba? Nahatid nila, sinusundo nila. O kaya naman talaga sila sa airport, maghintay. Kahit mga kamag-anak nila, hatid sundo ginagawa pa rin nila. Pero waiting lang kami. Kasi sarado pa ang mga check-in luggage kasi sobrang aga talaga namin. Pero syempre, di ba, dapat 4 hours before the flight. Pero umabot pa ng anong oras na yan bago sila magbukas ang gate. Kaya naman, sabi ko, so yan guys, good morning. Ang aking asawa dito sa departure dito ngayon sa OFW Lounge. Say hi ka naman. kaya sabi sa kanya, kumain mo na siya dyan sa OFW Lodge. O, diba? Ano ba? Lodge. O, diba? Saan man yan, kung ano magbigkas dyan, basta kumain siya ron. At libre naman sa mga bilang OFW. Ayun, buti na lang nagkaroon ng ganyan, ang gobyerno palang company. Ang gobyerno may palibreng pagkain, di ba? Talaga naman, ang dami kinakontribute ng mga OFW. Dapat lang talaga, tinatuloy sila na maayos. At di ba? Yan naman, ang dami kumakain. Di ba? Sulit na rin nga sa inyong paghintay. Hindi kayo gugutumin sa airport. Tama namin kay ate niya. Sige nga raw. Ayan, nagbukas na ang check-in luggage. Kaya naman, hintay-hintay lang ako. At kami ng nanay at tatay ko ni Ate Jean. Hintay-hintay lang kami kasi nga nandun ang aking asawa. Nakapila na siya. O, diba? Alam sa kanyang paghihintay talagang may magbubukas na gate. O, diba? Charot! Pero kung iisipin mo, napakarami OFW talagang umaalis sa ating bansa para magtrabaho, iiwan ang pamilya para makapagtrabaho at gumanda-ganda ang buhay. Tapos ang aking asawa sa pag-check-in. Ayun, nasa upo. Dito ka na lang dumaan, no? Oh. Dito ka na lang dumaan papunta ng immigration, no? Diyan, no? Saan? Nandun yung kasama. Ayun, kasama mo, ayos ka. Napalang na ako. Ayan, sabi sa'yo magdala ka ng ganito doon eh. Pwede ko nakuha ng tubig eh. Bibili ka na lang doon. Pera ka na. Ito nga, bumili ko nga 40. Pera ka. Ako pera. Yung 200 na pesos. Sige na, uwi tayo. Sige na, bye-bye. Bye. Okay na, Kie. Oh, good luck. Good luck ha. Ay. Good luck. Sige, good luck. Okay. Good luck. Sige na. Yan doon, daan namin. Sige. Ayan, dahil nakalag pa siya sa immigration, kaya uuwi na kami. Thank you, Lord.